Sa isang magandang bayan ng Pampanga, may isang kwento ng pag-ibig na magbibigay daan sa isang mapanibughuing pagtakbo mula sa altar. Ito ang kwento ni Agnes, ang babaeng sumiklab ang acute respiratory distress syndrome na nag-iiwan ng mga pangarap sa isang pagkakataon, ngunit nagdadala ng bagong simula sa buhay. Anak, ikaw ang pinakamagandang bride sa buong mundo. Alfredo at Agnes, handa na ba kayo para sa inyong pag-iisang dibdib? Maaari niyo nang ilahad ang inyong mga pangako at isuot ang inyong mga sisig. Ako, Alfredo, tinatanggap ka, Agnes, na maging asawa sa panghabang buhay, sa hirap at ginhawa. Alfredo, mahal kita na lapis, ngunit Agnes? Agnes, okay ka lang? hindi ko alam kung ano nangyayari, Alfredo. Anak, okay ka lang ba? Ano nangyayari? Gandang umaga po, Nay. Gandang umaga rin po, Dok. Bali, si Agnes po, mababa po yung level ng saturation niya. So, ibig sabihin po, mababa po yung oxygen level sa dugo niya. So, I suggest for the meantime na bigyan muna po siya ng oxygen mask para po mas makahinga po siya ng maayos. And baka po later, may pupunta po dito na kukuha sa kanya para mag-undergo po siya ng mga test, yung x-ray po, chest x-ray, at saka po yung arterial blood test para po ma-confirm natin yung current condition ni Agnes. So, for now po, sasabihan ko po yung nurse sa labas na i-monitor si Agnes. Nandito na ako sa hospital. Yeah. Morning, Dok. Morning! Jean, yung result ni kahapon, Agnes? Sakto mong tinitignan ko po yung chart niya. Ito po. Morning po. Good morning! Morning po, Mami. Good morning, Agnes. Morning po. Bali, dumating na po yung result na pinagawa ko sa kanya kahapon. So, sabi ko po, positive po si Agnes Arns, acute respiratory distress syndrome. Ano po yun, Dok? Bali, ito po yung isang problema sa ating baga na nagdudulot ng mababang oxygen dahil mayroong fluid sa alveoli. Yung alveoli po, ito po yung mga maliliit na air sac sa lungs. Kinalulungkot ko po na wala pong gamot para dito. Pero meron po akong pwedeng ibigay para i-manage natin yung sintomas ni Agnes. So, isa na po rito yung ventilator na kung saan mas madali po yung paghinga niya. So, bibigyan natin siya ng ventilator mga siguro 1 week or hanggang 2 weeks. Depende kung okay ang kanyang paghinga ng walang ventilator. Paano po yun, Dok, pag hindi po bumalik sa loob ng dalawang Bali kapag hindi pa rin umayos yung kalagayan niya, bibigyan natin siya, gagawa natin siya ng procedure na tinatawag ng tracheostomy. So, meron tayong papasok na tubo sa kanyang windpipe hanggang ma-recover siya. Hanggang sa ayon, kayanin din niya yung paghinga ng walang suporta mula sa ventilator. So, ngayon, bibigyan ko muna siya ng reseta na binibigay sa inyo mamaya ni Nurse Jean na pwede niyong dalhin yung supplemental oxygen sa inyong bahay para makauwi na din si Agnes. Pero, Dok, paano po yung kasal namin? Ay naku, Agnes, ipagpaliban mo muna yung kasal. Mas mahalaga ang iyong kalusugan. Anak, importante ang buhay mo. Ano pa po ba ang pwedeng gawin, Dok? Bali, niresetahan ko po siya ng mga diuretics o yung pampalihe para makatulong sa paglabas ng mga naipon na fluid sa kanyang katawan. At iwasan din po natin na, ayun nga, makatulong for anti-inflammatory sa katawan. Yun, bibigyan ko din siya ng corticosteroids para maiwasan yung pamamaga ng kanyang daga. At bibigyan din natin siya ng antibiotic para maiwasan ng infection. So, after ko pong maireseta yung mga gamot na ibibigay, magka na lang po kayo sa nurse station para makabili na din po kayo ng medication para sa amin. Agnes, natanong kita, ano ang dahilan kung bakit ka nagkaroon ng ganito? Posible kasi may mga underlying na
makakapagpa-trigger sa iyong baga. Katulad na ng sepsis, wala sa pagsali ng dugo, meron ka bang history nun? Wala naman po. O ano naman yung sa malalang pulmonya, meron ka bang pneumonia? Wala din. Kaya yung paglanghap ng mga chemical substances na nakakalason sa baga natin. Palagay ko po, Dok, ayan. Sinasabi ko na nga ba sa'yo, Agnes, tigil mo na yung work mo. Kaya pala. So, yun ang nag-trigger bakit siya nagkaroon ng burns. So, I recommend, if okay lang sa'yo, na huwag ka naman mag-work doon. Kasi, nagkakaroon ng respiratory distress sa lungs mo. So, mami, bago kayo umuwi, no, bago ma-discharge Agnes, make sure na malinis po yung bahay nyo. So, kailangan walang alikabok sa pag-iistayan niya para hindi niya ma-inhale. And, ayun, sana i-protect natin siya from any infection. So, since after discharge, syempre, expect po natin na may mga dadating na bisita para kamustahin si Agnes. So, make sure din na makapag-sanitize sila ng katawan, pag-alcohol sila, para maiwasan yung infection na makaka-apekto kay Agnes. Agnes, mahal kita kahit anong mangyari. Mahal din kita, Alfredo. Tayo'y maghihintay, Agnes. Ako, Alfredo, tinatanggap ka, Agnes, na maging asawa sa panghabang buhay, sa hirap at ginhawa. Ako si Agnes. Tinatanggap ka na maging asawa sa panghabang buhay, sa hirap at ginhawa. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. At habang hinaharap ang mga hamon ng buhay, magkasama silang humakbang sa kanilang pag-ibig na walang katapusan.